What's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa YouTube channel mga kababayan ng Vengador. Ano po, dito po pag-uusapan po natin itong mga nakita po nating balita mga kababayan na kung saan ito pong si Sara Duterte posibleng tamaan mga kababayan dito po kaya Congressman Benny Abante patungkol po dun sa matinding aligasyon sa kanya nito pong si Madriaga. At dito mapapag-usapan din po natin itong isa sa napakagandang balita mga kababayan at resulta ng ginagawa ng gobyerno ni PBBM na paglaban sa mga katiwalian. At matatalakay din po natin dito yung patungkol mga kababayan sa kapatid ni Pokwang na nambatok, na kung saan mga kababayan ang nakakapagtaka po dito bakit si Pokwang yung humihingi ng pasensya sa publiko samantalang yung kapatid niya mga kababayan yung nambatok. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po munang sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito po sa YouTube channel ng Vengador mga kababayan, hinihikayat ko po kayong lahat na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like ito pong live streaming natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa YouTube channel ng Vengador mga kababayan. At gusto ko rin po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. San masulok na mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayong lahat ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat. At mega love shoutout po sa lahat ng mga viewers na nakatutok po sa ating ngayon. Kay Ma'am Chris Rose Babe, mega love shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Carmeleta, ayan, mega love shoutout po. Kay Ma'am Jenny, mega love shoutout po. Kay Ma'am Nanette, oy, mega love shoutout po. At saka kay Ma'am Jolly, ayan, mega love shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Maureen, mega love shoutout po. Kay Romy Diaz, mega love shoutout po sa inyo ng napakasarap. Ano po, anyway, siguro mga kababayan yung iba, mamaya na po natin babanggitin at umpisahan na po agad natin ito pong ating talakayan dito po sa Vengador. So kung titingnan nyo mga kababayan, ito po ang isa sa napakagandang balita na nakita po natin na kung saan yun daw pong ex-DPWH dito daw po sa NCR Regional Director Gerald Opulencia nagsauli daw mga kababayan ng 40 million para daw po dun sa sinasabi na restitution dyan daw po mga kababayan sa DOJ. So ibig sabihin, yung paglaban ng gobyerno ni PBBM sa mga kurap mga kababayan at mga sangkot sa maanumalyang flood control, unti-unti na pong nagbubunga. Bakit po natin nasabi? Kasi hindi lang basta nahuhuli yung mga sangkot, kung hindi mga kababayan, napapabalik din yung pera ng taong bayan na kinulimbat po nila. Ano po, so ito, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa Billionario News Channel. I-play na po natin mga kababayan. May nagsauli na naman sa Department of Justice ng milyones na kickback mula sa maanumalyang flood control projects. Alamin natin kung sino sa agenda report ni Elijah Bonzo live mula sa DOJ. Wait lang, checking ko muna kung may boses yung ano natin ha. Ay, meron na. Okay, diretso. Elijah, sino nga ba itong mga ito at magkano ang kanilang mga sinole? Corina, tinanggap ngayong araw ng Department of Justice ang isinauling 14 million pesos ni former DPWH NCR Regional Director Gerald Opulencia bilang bahagi ng kanyang restitution sa mga perang iligal niya o manong nakulimbat sa mga proyekto ng gobyerno. Ito yung maganda dito mga kababayan kasi alam naman po talaga natin yung gustong mangyari ni PBBM ng ating mahal na presidente. Hindi lang basta mapapanagot yung mga sangkot mga kababayan kung hindi dapat ibalik din yung pera na nakulimbat po nila sa kaban ng bayan. At ito pong ginagawang ito na pagbabalik nila ng pera, ito po mga kababayan ay parte nung sinasabi at tinatawag na investigasyon ng DOJ at parte din po ito mga kababayan ng para maipasok sila sa Witness Protection Program. Ano po, dahil yun naman po ang hangad ng ilan sa mga sangkot dito po sa maanumalyang flood control. Ang mapasali po sila at makapasok po sila sa WPP. So ngayon, in morally, kung titingnan po natin mga kababayan, para masabi na sincero ka sa mga pagsisisi mo, dapat ibalik mo
yung pera ng taong bayan na kinulimbat mo. At yan po yung ginagawa dito nung mga sangkot mga kababayan. Nagbabalik po sila ng pera na nakulimbat po nila mula po sa kaban ng bayan. Alam nyo, nagtataka nga ako dito sa mga diskaya. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin sila nagbabalik ng mga pera na nakulimbat po nila? Kasi hindi naman po sapat na sasakyan lang yung ibabalik nila. Pati yung mga pera na nakulimbat nila, ibalik din nila sa kaban ng bayan. Anyway, tuloy pa natin. Sa kaalaman din ng lahat, hindi siya isa doon sa mga nag-witness sa Senate Blue Ribbon Committee, pero sa patuloy namin sasaliksik at paghikayat sa mga nais lumapit at tumulong sa pamalaan, nabatid ng kagawaran na ang kanyang mga nalalaman, unang-una, ay magiging material para mahabol natin yung mga dapat talaga. Grabe mga kababayan yung 40 million, no? Biruin nyo kung gaano nakadami. Diba? Grabe, kung titingnan nyo, daming pera. Ganyan po kadami mga kababayan. Actually, maliit-liit pa nga ito do sa mga nakulimbat. Ano po sa mga ibinabalik ng mga nangulimbat. Mas marami pa rin mga kababayan ang pera na napapunta po sa kanila compare dito po sa mga ibinabalik po nila. Pero kung titingnan nyo, ang dami, no? Talagang latad sa kalahati ng lamesa. Anyway, tuloy pa natin. Ito ay napag-aralan ng ating panel of prosecutors na makakatulong sa pagpapatibay ng ating kaso. Ang 40 million pesos ay bahagi lamang ng 150 million pesos na nakatakdang isauli ng opulensya base sa itinakdang halaga ng pamahalaan. Sa ngayon, isa raw si opulensya sa mga respondents sa isang kasong may kaugnayan sa flood control project sa Bulacan na sumasailalim pa sa investigasyon. Ayon sa DOJ, sa ngayon, kabilang na rin si opulensya sa mga individual na provisionally admitted sa Witness Protection Program ng pamahalaan. Binabasa namin sa mga dinideclare ng mga witnesses natin. Tapos may magkakaroon tayo ng computation sa mga declarations niya. At syempre may mga konting verification din sa parte namin. Pero ang usapan doon ay kung mabisto namin na meron siya di dineclare, maaaring mamiligro yung kanyang magiging bahagi ng Witness Protection Program. Kaya dapat talaga ay may sabi niya sa amin lahat ng katotohanan. Dapat tell all. At saka mga kababayan, dapat talaga ibalik yung pera na ipinababalik ng gobyerno kasi nasa 150 million pala yung ipinababalik mga kababayan dito po kay Opulensya na dapat ay ibabalik niya, isosoli niya sa kaban ng bayan. So ngayon, ang naiibalik pa lang niya isa nasa 40 million. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, ito po kasi yung kauna-unahan na pagkakataon na yung mga kurap ay nagbabalik ng pera na kinurap nila, ninakaw nila sa kaban ng bayan. Sa panahon lamang po ni PBBM nangyari yan ha. Sa panahon lamang po ng ating mahal na presidente nangyari yan. Nung panahon ni Digong mga kababayan, bagamat may mga pinangalanan siya na kurap, pero hindi naman po niya napaimbestigahan. Kasi nga naman mga kababayan, paano paiimbestigahan ni Digonggong yung mga sangkot sa maanumalyang flood control at mga ghost project kung masasangkot din yung kanyang anak? 'Di ba? Na hinahanapan ng 51 billion pesos na hindi maipaliwanag kung saan po napunta. So ngayon mga kababayan, ituloy pa natin. Matatanda ang naunang magsauli ng pera sa DOJ si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Magtatatlong linggo na ang makalipas. At katulad sa prosesong dinaanan ng pera nito, dadaretso rin daw sa Bureau of Treasury ang sinauling pera kung saan bubusisiin at bibilangan ulit ng land bank para masigurong tama ang bilang. Tama. Corina, kung ating maaalala, isa si Opulensya sa napangalanan ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa isang Blue Ribbon Committee hearing sa Senado. At sabi nga niya, tumutulong daw ito umano sa paghahanda ng mga listahan ng mga proyektong ibibigay umano kina former Yusek Cabral at former Secretary Bonoan para laanan umano ng pondo at kalaunan ay kuhaan ng kickbacks. Tama. Oh. So Lydia, mayroon daw kahalagahan. Alam nyo, dapat nga mga kababayan, yung mga sangkot na katulad nitong sinabunuan, dapat magbalik din sila ng pera sa kaban ng bayan dahil hindi ako naniniwala mga kababayan na hindi nakinabang dyan
si Secretary Bunoan. May alam din. May alam din itong si Secretary Bunoan. At alam ko mga kababayan, nasangkot din yan. Ano po, tuloy pa natin. Itong testimonya ni former DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia. Bakit ito mahalaga sa DOJ? Corina, paliwanag ng DOJ, hindi raw mahalaga yung may napapangalanan lang. Ang mahalaga para sa ahensya ay may mga kayang magpatunay sa salaysay ng isang individual. Tama. At paliwanag nga ng DOJ, isa sa mga tinitignan nila talaga ay kung pwede bang masubstantiate o makorroborate ng mga salaysay na ito ang mga sinasabi ng isang tao. At paliwanag nga ni Prosecutor General Fadulyon, ginagawa ito ng testimonya o salaysay ni Opulencia. Ayan, so asahan natin na baka may idinawit pang iba si Ginoong Opulencia sa kanyang sinumpaang salaysay na malalaman na lamang natin sa hinaharap. Maraming salamat, Lyja Bonzo, nag-uulat live mula sa DOJ. Alam nyo, ang malupit dito mga kababayan, sa pagsugpo ng gobyerno ni PBBM sa korupsyon, mismo sila na yung nagtuturuan, yung mga nasasangkot. Nakukuha nyo yung pinupunto natin mga kababayan. Biruin nyo ang nangyayari ngayon, nagbabalik na sila ng ninakaw nilang pera galing po sa mga flood control. Ngayon, ang isa pa dito, may mga statement po sila. May mga sinumpaan po silang salaysay na talagang may mga mababanggit na tao, may mga madadawit na tao, at may mga tatamaan po. So, ibig sabihin, palaki po ito ng palaki, at yung mga nasasangkot, isinisiwalat pa yung mga kasabwat po nila. At ang pinakamaganda dito, mga kababayan, sa issue po na ito, unti-unting na ibabalik yung pera ng mamamayang Pilipino sa kaban ng bayan. Kaysa naman, nung panahon ni Digong na wala pong napabalik, bagkos ang nangyari pa, napakinabangan pa ng ibang mga politiko para makapangampanya tuwing magkakaroon ng eleksyon. Pero sa panahon po kasi ni PBBM, hindi lang basta dapat makulong kung hindi dapat, ibalik din ang pera.